Ipapinal ang mungkahing gawing muling impeachment presiding officer si Senador Chis Escudero ayon kay Senate President Win Gatchalian. Walang problema dyan ang mga House prosecutor. Kahit si Escudero pa rin ang presiding officer na nagbalik noon sa Kamara ang unang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. The Senate is now constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. June 2025 nang umupong presiding officer ng impeachment court, sino ay Senate President Chis Escudero. Bago pa man niya sinimula ng impeachment trial noon, naging kontrobersyal ang kanyang pagtrato sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na tinransmit ng Kamara sa Senado. Kahit kasi nakasaad sa saligang batas na kailangan mag-proceed ang impeachment trial forthwith, hindi naman daw ibig sabihin nito na agad-agad. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, ibinalik ng impeachment court sa Kamara ang Duterte impeachment case dahil sa mga kwestiyon kung nasunod daw ba ang one-year bar na nagtatakda na isang impeachment complaint lang sa isang taon ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Isang taon makalipas, may panibagong impeachment case ng iniakyat sa Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Ping Lacson, si Escudero posible raw muling maging presiding officer ng impeachment court. Hindi kasi abogado ang kasalukuyang Senate President na si Sherwin Gatchalian. Sinusubukan pa naming makausap si Escudero ukol dito, pero sabi ni Gatchalian, hindi pa naman daw pinalyan. I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan. Sa pagsisimula ng pre-trial conference ng Duterte impeachment case kanina, sinubukan naming makuha ang panig ng prosecution team ukol dito. What happened in the past belongs in the past. Whoever will sit there as a presiding officer, that is an internal decision by the Senate, and we maintain our respect to our co-equal branch, that they have their independent they have the institutional independence to resolve internal matters, especially in this case that it involves the issue on impeachment against the Vice President. Ang defense team naman ni Duterte, pinauubaya naman daw sa Senado ang usapin. That is something that is internal to the Senate, but tayo naman, handa naman tayong humarap basta naayon sa batas at sa konstitusyon. Kung sino man ang presiding officer, handa naman po tayo. Sa pre-trial conference, isinasagawa ang pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy ng mga testigong ihaharap ng magkabilang panig. Dito rin maaring maplansya ang ilang gusot para mas maayos at mabilis ang mismong trial. Pre-trial brief kasi ang laman niyan ay yung statement of the case, proposed stipulations, sining list of witnesses ng bawat party, tapos yung mga documentary evidence na i-represent natin. So, yan naman yan yung pinag-usapan dito sa pre-trial conference. Naroon si Senate Secretary Renato Bantug na tumatayo ring clerk of the impeachment court. This pre-trial conference for case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is now called to order. Matapos magpakilala ang mga abogado na magkabilang panig, pinalabas na ang media. Nakita namang pinapasok sa kwarto ang mga nakakahong dokumento. Sa isang punto, makikitang lumipat ng kwarto sina Bantug kasama ang ilang kinatawan ng prosecution at defense. Matapos magkaroon ng diskusyon ng magkabilang panig. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si lead prosecutor, Batangas Representative Jervil Luistro sa napag-usapan. Sorry, I cannot divulge anything right now. Sorry. Okay po. Pero ayon sa tagapagsalita ng prosecution team, may naging pagtatalo sa pagitan ng magkabilang panig. Merong proposed stipulations ang both parties. Ito naman po ay inaasahan at nakalagay sa pre-trial brief at inaasahang magkakataluhan sa pre-trial conference. So, for now, despite na merong disagreement sa kung ano dapat yung proposed stipulations, pinag-submit na lang po ng comment
yung both parties. Normal naman na syempre may arguments on both sides, pero hindi naman natin masasabing tension na talaga yon. It was really, it's normal in any pre-trial. Hindi pa natapos ang pre-trial conference at itutuloy daw ito sa Lunes. 4 yung article. May isang article po na tapos na, yung marking. I don't think matatapos kami today dahil syempre sa dami ng mga dokumento. We are anticipating na babalik kami dito ng Monday. Yun na rin ang nasabi sa amin, na magkakaroon pa kami ng isa pang setting ng Monday for the marking. Hopefully, matapos natin ng Monday. Kung hindi naman, we're ready to also come back on Tuesday. Base sa impeachment calendar, sa Martes, June 30, ang issuance ng pre-trial order. June 30 hanggang July 5 naman, ang period para magkomento dyan ang prosecution at defense. July 6 ang simula ng mismong trial. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.